tail end of cold front sa may extreme na Luzon nagpapalamig ngayon dyan sa bahagi ng Batanes Group of Islands. Pero nalalabi ng bansa ay patuloy pa rin ang pag-iral ng Easterlies at patuloy pa rin ang pag-iral ng maalinsangan, magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pagulan at lalo na sa bahagi ng Mindanao pa rin ay patuloy na uulanin lalo na ng mga taga Davao Region at Zamboanga Peninsula. Total earthquake sa bansa last February 2024 sumara sa 1,059 earthquakes. At Bagat Dam posible pang bumaba sa 173 meters. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng Marso 2024. Ang oras sa ating boys may maga ay alas 10:22 na umaga. O dahil nagkaroon tayo ng leap year kahapon, kaya napaaga po ang ating unang araw ng March 2024. At sa lagay ng ating panahon ngayong araw ay halos stationary pero magiging mas mahangin ang umiiral ngayon lalo na dito sa may Metro Manila at ilang parte ng Northern Luzon. At dahil sa umiiral muli ang ating Easterlies, since kahapon pa na nagre-redevelop ito, ngayon ay tuluyan itong nag-develop at nagpapainit ngayon sa silangan na naman ng bansa na magkokos ng mga mas maulap na bahagi na yan, especially ng mga taga Quezon Province, Southern Luzon at Eastern Visayas at maliban na lamang sa bahagi ng Southern Mindanao din nakakaranas sila ng near equatorial trough dyan na nagdudulot ng mga moderate and some heavy rain showers. Sa ating current conditions sa forecast, gloomy, mahangin po very windy po sa amin na umaabot ng mahigit sa 20 km per hour yung aming lakas ng hangin sa Caloocan. So, ina-expect din yan at mga ilang few clouds ang makikita. Kung sisilipin sa ating live CCTV snapshot, so far medyo few clouds tayo kaya diretso po ang magiging sikat ng araw natin lalo na dito sa amin sa Caloocan at asahan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At dahil po dyan ay mas makakaranas tayo ng malinsangan na halos gaya kahapon dito sa amin sa Caloocan at sa iba't ibang parte ng bansa lalo na sa kanluran mga folks. Sa ating lowest temperature na tala sa amin sa Caloocan, kaninang madaling araw nakapagtala kami ng lowest temperature of 24.2 degrees Celsius kaninang 5:13 AM. Kahapon nakapagtala kami ng halos napakamalinsangan, halos 35 degrees Celsius, pero to be exact at 34.7 degrees Celsius. Kahapon nito ng tanghaling tapat at 12:52 PM. Ibig sabihin namang mataas ang heat index na inabot sa amin kahapon, na umabot ng 43.6 degrees Celsius ang aming init bandama. Kaya kahapon pa lang nararamdaman natin yung redevelopment ng Easterlies. Pero kung tatabi natin sa heat index mula sa iba't ibang weather stations ni Pag-asa, makikita natin ay halos wala silang mas mataas na naitalang heat index. Nangunguna lamang sa kanila ang Viracatanduanes na nasa 40 degrees Celsius, ang pinakamataas na sa kanila na hindi pa rin pumasok sa pinaka-danger level na category. So, ibig sabihin lamang nangunguna sa amin sa Caloocan na may pinakamataas na heat index sa buong bansa na pumalo nga sa 43.6 degrees Celsius ngayong araw. I mean kahapon. At dahil wala naman tayong ganap na space weather status, at so far tahimik at kalmado ang ating lagay ng panahon sa kalawakan at wala rin tayong napapabalitaan na anumang anomaly sa mga bulkan. Diretso agad tayo sa ating page extremes. In past 24 hours, nangunguna ang San Jose na naman sa may Mindoro na nasa napakainit na temperatura na 35.6 degrees Celsius ang naitala sa kanila. At sa Baguio City ay natiling mas malamig pa rin, nasa 13.8 degrees Celsius na pinakamababa sa bansa. At sa Inulan naman ay so far ang Baler ay nakapag light rain showers lamang sa kanila na pinakamataas na ang 10 mm ang total rainfall. So halos wala pong masyadong naging pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa maliban na lamang sa parting Mindanao. However, naging mas maulap kasi yung kahapon at mas manipis kaya maaring hindi masyado inulan doon. At maaaring sa mga liblib lamang nakabundukan umulan na hindi lalagyan ng weather station. Kaya walang datos
na pumapasok. Pero expected, meron talaga yan. Sa ating outside humidity, nasa 69% na po, kabababa lang po at bumababa na naman ng ating outside humidity. Pero last hour ay tumaas ito ng 5%. Mataas pa rin ating atmospheric pressure, so medyo may high pressure area pa rin tayo dito sa Metro Manila na nasa 1,015 hectopascals and steady ito since last hour. At sa ating high tide and low tide status, so far in 2 hours and 56 minutes, magma-maximum high tide po. So medyo tumataas na po ang level ng tubig natin dyan sa Manila Bay. Sa pangpang ng Manila Bay, kung sisilipin natin kung ano ba ito kataas, well, halos sa mga 0.5 lamang ang expected. Mga hanggang 0.6 meters po ang itataas nito mamaya, mga bandang 1:21 PM po. Ayan, nakalagay, 1:21 PM po yan. 13:21, naka-military time. Ibig sabihin, mga 1:21 yan mamayang hapon na aabot ng maximum into 0.6 meters lamang. So, medyo mataas-taas. Pwede na pong lumayag ang ating mga maliliit na dyan. Pwede na pong makapag-harvest, maging sa malapit lamang sa pangpang ng Manila Bay, just in case. At hindi maganda ang ating air quality ha. Nasa moderate po ito at 78 index or ang air quality natin na nasa moderate of 24.77 micrograms per cubic meter in particulate matter 2.5. So magmask po tayo mga folks dahil medyo masama ang hangin natin sa paligid. Maliban na lamang sa sama ng amoy na nanggagaling sa aming likuran sa kapitbahay na maaaring nadedetect din ng aking aparato. At sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:12 AM at inaasahan lulubog ito mamayang 6:04 PM. At ang ating 74% na lamang na illuminated na waning gibbous o liwanag ng buwan ay sisikat nito mamayang 10 o'clock o 10:33 PM at lulubog na ito kinabukasan na ng umaga at 9:28 AM. So kung medyo klaro ang himpapawid ninyo ng umaga, mukhang makikita nyo pa ang pag-moonset nito bukas ng umaga. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, hanggang bukas na po ng Sabado, magiging klaro din ang ating maghapon. Wala pong masyadong naka-forecast na tsansa ng uulanin dito sa amin sa Caloocan. So, maaring ganun din sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Bukas, ganun din, halos klaro din ang ating himpapuwid maghapon. So, halos magiging stationary po ang ating weekend. So, highest and lowest temperature expected na maglalaro, 32 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 23 to 24 degrees Celsius. Samantala, sa lagay ng ating panahon, gamit ang ating real-time satellite imagery, makikita po yung end o tail o cold front dito sa may extreme northern Luzon. Makikita natin yung frontal system na ito o tail of cold front dito sa may extreme northern Luzon. Makikita po natin yung makapal na kaulapan na yan. Malamig pa po yan yung hangin na amihan na yan na mas nagpapalamig dyan sa may bandang China at Taiwan. Pero dito sa atin sa Pilipinas ay halos drier na po at makikita natin yung mas umuusad ang easterlies na magdudulot po ng mga pag-alinsangan dito sa ating sa iba't ibang panig ng bansa. Lalo na sa mga taga-kanluran, mas magiging drier po sila at magiging kalat-kalat naman ang mga posibleng mga isolated rain showers dyan sa may silangan naman ng bansa, especially sa northeastern Luzon, Bicol Region o parting southern Luzon, Eastern Visayas at lalo na sa may Mindanao dahil sa umiiral po na surface trough dyan or near equatorial trough na nagpapabunsod ngayon ng mga kalat-kalat na pag-ulan, ng mga moderate and some heavy rain showers dyan. Makikita sa may bahagi ng Sorsogen at iba't ibang parte ng Davao Region, Compostela Valley at Caraga at dyan naman sa may bandang Zamboanga del Sur medyo inuulan din sila ng mga moderate and some heavy rain showers. Asahan na patuloy na maghapon dahil sa umiiral natin na pagdaloy ng mga trough systems na ito na mas umiiral sa bandang Mindanao area. Pero sa extreme Northern Luzon, patuloy po na magiging tuyot po tayo. Very dry po tayo dyan at halos wala tayong nakikitaan. Maging sa ating infrared ARM, makikita natin ay wala masyadong kaulapan sa may bahagi ng Northern Luzon hanggang Visayas area. Dito lamang sa may bahagi ng Mindanao ang mas makakaranas po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at expected ang mga pagkilat at pagkulog. Ingat na lamang sa posibleng pagbaha. And the rest ng dyan sa Central Luzon, magiging malinsangan po, partly cloudy at gloomy pa rin ang iiral, lalo na sa hapon at sa gabi. Pero ngayong hanggang tanghali asahan po ang mas maalinsangan ang ating maghapon, lalo na sa kanluran pa rin ng Northern Luzon
at umiiral pa rin ng tuloy-tuloy itong dry spell na to maging sa bahagi ng Mimaropa area. At kung sisilipin natin sa infrared true color ng satellite imagery, makikita natin ang kanlurang bahagi ng bansa halos dyan sa may bandang Panay Island, Negros, at Mimaropa, at the rest ng kanluran ng parte ng Luzon ay mas dire po at mas maaraw at expected na ang mas maalinsangang bahagi niyan ng bansa, lalo na sa may Luzon. So medyo nadadamay po ang Metro Manila. So wag po masyadong magbilid sa tinding sikat ng araw. Asahan po na posible pang umabot ng 34 to 35 degrees Celsius ang magiging temperatura natin ngayong tanghali. Magdala po ng pananggalang, hindi lang sa hindi inaasahang isolated rain showers, kundi sa magiging tinding sikat ng araw. At mula dyan sa bahagi ng Calabarzon, damay na ang east portions ng Quezon Province, pababa na po ng Camarines Norte at buong parte ng iba't ibang parte ng Bicol Region. Magiging maulap din po ang himpapawid ninyo dyan, pero mas matindi po ang alinsangan at maaraw dulot po ng easterlies. Isolated lamang ng mga ilang light to moderate showers ang mas iiral sa atin sa Luzon hanggang Southern Luzon. Kasabay na po ang ilang parte ng Northern Visayas mula Panay Island, Masbate hanggang dyan sa may bandang Northern Samar area. Pagdating naman sa may parte ng southern part ng Visayas, dyan sa may bandang Negros Region, damay na ang Bacolod, Cebu hanggang dyan sa may parteng Leyte at Tacloban. Magiging partly cloudy to mostly cloudy, lalo na sa atin sa hapon, at expected ang mga posibleng mga localized thunderstorms na naka-forecast sa kanila dyan at least 30 to 50% chance. Lalo na sa may katimugang parte na ito ng Visayas, sa may Tagbilaran, Bohol, Siquijor, and the rest ng bandang Maasin, Baybay City at Liloan sa bahagi naman ng Leyte. So magdala po ng pananggalang, hindi lang sa tinding sikat na araw kundi sa mga biglaang buhos ng ulan at mga localized thunderstorms. Pagsapit naman sa may Mindanao, dyan sa bahagi ng Caraga, magiging partly cloudy to mostly cloudy ang ating magiging panahon ngayon dyan. So expected din ang mga isolated rain showers, typically mga light to moderate showers dyan sa may bandang Surigao del Norte, Surigao del Sur. Maging sa bahagi ng Agusan del Norte ay magiging partly cloudy din po and the rest ng Northern Mindanao. Kasama na ang Zamboanga Peninsula dyan sa may bandang Dapitan hanggang Sindangan ay magiging partly cloudy lang din at magiging maaraw at alinsangan din ang iiral. So wag masyadong magpa-dehydrate, pero mas madalas naman na mas uulanin dito sa katimugang parte ng Mindanao. Mula dyan sa Agusan del Sur, dyan sa may Davao Oriental, Davao del Sur, and the rest ng Sorsogen mula Cotabato hanggang dyan sa may bandang Coronadal City. Siyempre, damay na nga ang General Santos at Sarangani. Diyan naman sa may bandang Compostela Valley, magiging partly cloudy lang din. So, expected din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog, especially ngayong kasalukuyan dahil medyo may trap po na namumuo dyan na magbubunsot nga po ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers. Ingat sa mga flash floods just in case na lumakas po ang pag-ulan, lalo na ng mga taga Davao del Sur area mga taga Davao del Sur area at kasama na ang Davao City hanggang Panabo at Nabunturan. So ingat na lamang just in case at dala na lamang po ng pananggalang sa ulan. Sa ulat lindol ngayong araw ng March 1 so far in kaninang madaling araw ng 12 o'clock hanggang kasalukuyan na nagre-report ako so far wala naman tayong naitala na medyo higher frequency o mas destructive na mga earthquakes. Maging sa aking seismometer, medyo kalmado naman at wala naman masyadong nadedetect na destructive o stronger earthquakes na humihigit ng magnitude 5 to 6 so far. At maging sa mga mahihina dito sa atin sa paligid sa bansa, so far wala namang nadedetect na medyo stronger frequencies. However, mula 12 a.m. ay may mga naitala na magnitude 4 pataas at dito ito sa may bandang Surigao del Sur na may lalim na 8 km depth at magnitude 4.6 na naman. So madalas na naman talagang niyayanig yung Surigao area. At dahil sa laging gumagalaw yung subduction plates dyan at kaya nagdudulot ng mga aftershock tectonic movements kaya patuloy pa rin na niyayanig at nitong 1:24 a.m. nakapagtala rin ng magnitude 4.8 na may lalim na 5 kilometers dyan sa may bandang east of Marilag ng Surigao del Sur pa rin. So madalas, dyan na naman sa may Surigao del Sur pa rin,
sa baybayin ang madalas pong nililindol pa rin mga folks. So, ingat na lamang sa mga kababayan natin na mga taga-Kagwait. Yan, lalo na sa mga taga-Kagwait, Hinatuan, Bislig. Yan, sa paligid na yan hanggang Cortez, expected po na patuloy pa rin na mas niyayanig kayo dyan. Dahil kung susumahin ninyo at kung titingnan niyo yung historical natin, ay mas mayanig po sa parte na yan ng Surigao area. Diyan sa may parting Cagayan Caraga area. Madalas ay ang Surigao del Sur ang mas niyayanig. So may dalawa tayong magnitude 4.0 pataas, isa dito sa same location halos na magnitude 4.6 at isang magnitude 4.8 po sa may bandang southeast ng Marihatag, Surigao del Sur. And so far, after nyan, wala namang naiulat pa na sumunod sa kanila, lalo na sa may parting Luzon, wala naman masyado na nadedetect o na re-record pa na magnitude 4.0 pataas. And so far, kung sisilipin naman natin, nagkaroon lang kasi ng medyo maintenance ang aking web hosting, kaya kahapon ay medyo hirap po mag-loading ang aking webpage dahil sa kasalukuyang ginagawa ang maintenance. Nag-message po sa akin ang aking hosting server, kaya hanggang March 3 po daw ito magkakaroon ng mga internet interruption. Yung aking webpage na may mga inaasahan o minsan magkakaroon ng mahirap na mag-load sa inyong mga webpage. So medyo konting pasensya na lamang po. Hanggang March 3 po yan. So parang server maintenance po ito na maituturing. Kaya pag may mga site na missing o nawawala, normal lamang po yan dahil nga po sa ginagawa ang maintenance. At since kahapon nawala nga po ito, so pilit kong ginawa ng backup para tuloy-tuloy po na makapag-data feed tayo, lalo na sa lagay ng paglindol dahil may mga sunod-sunod nga po tayo kahapon na naging paglindol. At lalo na dyan sa may bandang Honshu, Japan, sunod-sunod din pong niyayanig sila ng mga paglindol dyan. At since past 24 hours, nakapagtala ng isang magnitude 5.2 at 5.1 dyan sa may bandang northeast coast ng Honshu or ng Shiba, Japan. Ingat na lamang sa mga kababayan natin na madalas na namang niyayanig ang bahagi ng Japan. Samantala, yung ating historical earthquakes para sa total ng lindol nitong month of February, i-reviewin natin. So, una ay kung titingnan natin yung total earthquakes natin sa buong bansa, ay nakapagtala tayo hanggang sa kasalukuyang ito na total of 3,516 na total earthquakes po yan. Mula January po yan hanggang February po yan at hanggang ngayong unang araw ng March 1, 2024. So nakaka 3,560 na po tayo. At ngayong nitong February 2024 ay kung ito-total natin ang total earthquakes ay nakapag-total tayo na 1,059 na total earthquakes. 986 dito, magnitude 2.0 pataas. 61 dito ay magnitude 4.0 pataas. At total of 12 naman para sa magnitude 5.0 pataas. At so far, for the month of February, wala naman tayo na itala na magnitude 6 o magnitude 7.0 pataas. So medyo sinaswerte pa rin tayo. At di gaya nung last January na nagkaroon tayo ng isang malakas na magnitude 6 na lindol. So, yun po ang ating historical earthquakes for the month of February. So, i-update ko yung ibang details mamaya-maya sa Facebook page. So, abang-abangan nyo na lamang yan mga folks. So, kung sisilipin naman natin yung magiging forecast para sa space weather observations. So far, by March 3 o by March 2, bukas hanggang March 3, ay probably ay may mga posibleng mga unsettled na geomagnetic field activities. So, mga naglalaro sa KP index of 3.6, unsettled. So, abang-abang na lamang yan mga folks, just in case. Kung sisilipin natin sa Nowcast K index natin, ay inaasahan yan bukas hanggang March 3. Mga March 3, yan. Mga March 3 po daw ang nakataas na posibleng umabot ng KP index of 3 pataas na unsettled geomagnetic field event na tatama sa Earth. Well, dahil yung pinakamalaking sunspot na si AR3590 ay masyado ng malayo sa tutok sa Earth, ang pinakamalaki na lamang na nakatutok sa Earth ay yung AR3595. Pero mas maliit naman ito
di kagaya ni 3590. So magkaroon man ng CME dyan o coronal mass ejection event, medyo maliit lang ang magiging epekto. So maring maganap pa rin yung CME kahit na maliit yan at expected na maglalaro lamang sa mga M category ang ating mga solar X-ray events at mga radioisotope o radio flux o X-ray flux activity na tatama sa Earth. So far, kalmado naman pareho ang ating solar radiation, maging sa solar photon flux, at very improved na po ang aking data dito na naiayos na natin. So mas detalye na po natin makikita. At makikita natin kalmado naman, in the past 7 days, kalmado naman ang ating solar radiation. Mga bandang February 23, 24 lang ito, medyo tumaas ng bahagya. Pero the rest, in past 7 days, kalmado na po ang ating naging solar radiation event. So, ang forecast so far ay nasa 15% ang possible solar radiation forecast natin mula ngayong araw into the next 2 days. So, bukas maglalaro sa 15% at maaring sa March 3, medyo mas tatahimik lang ito. So, medyo slight lamang na magkakaroon ng tsansa na magkaroon ng minor solar radiation. At ang possible radio blackout naman, category o minor to moderate R1 to R2 radio isotope o radio blackout ay naglalaro pa rin sa 50% hanggang bukas po yan ng March 2. March 23, bahagyang mas bababa ito, so mas lumiliit for the next 2 days yung tsansa ng minor to moderate solar radiation o radio blackout. Nako, ito naman, pagdating naman sa Nawasa ay patuloy pa rin na bumababa ang level ng Angat Dam. So gaya ng ating sinasabi, nararamdaman nyo na at lumabas na po ang inyong mga water bill at siguradong tumataas ang inyong mga dugo nang makita ninyo ang magiging water bill natin. At makikita ninyo, mas tumaas po dahil nga po sa environmental charge. Di umano. Pero makikita ninyo, napakalaki po ng ipinatong. At lalo na magkakaroon pa tayo ng posibleng krisis sa tubig dahil mula sa Angat Dam ay bumababa na ito sa 205.17 meters mula sa 205.93 kahapon. So tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba o 23 o 0.23 meters po ang ibinababa sa loob ng 24 oras. Hindi po maganda yan mga folks ha. Lagi po tayo nagpapaalala. Sa Lamesa Dam, so far, from 76.53, ngayon ay nasa 76.47 meters na lamang. So, medyo, ito, yung Lamesa Dam, medyo nakokontrol nila yung paggamit ng tubig. Pero pagdating sa bahagi ng Magat Dam, well, ito ang mas worse. Mula sa 174.32 meters, ngayon ay nasa 174.04 na lamang. So, probably, mga nitong maghapon, baka mamayang hapon 173 meters na lamang po yan. At bumababa ito ng 0.28 meters ang binawas since past 24 hours. Mas critical na po ito dahil ang normal dapat niya ay 193 meters po. Ngayon, nasa 174.4 meters na lamang. So halos very critical na siya halos at ina-announce yun na yan ng ating Hydrological Center kaya ni Pag-asa. So, take note yan mga folks at pagkakaroon tayo ng expected na crisis sa tubig this dry season. Medyo paghanda-handaan natin ito mga folks dahil hindi mapipigilan Tuloy-tuloy pa rin talaga ang pagbaba ng ating mga water dam mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa unang araw ng March 2024.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng Marso 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com. Lalo na to, medyo may bagong pasok na o nag-unsettle na po ating geomagnetic field. So bantay-bantay na po natin yan mga folks po possible radio blackout at telecommunication interference. Pero minor lang naman ito dahil naka-unsettled lamang ang ating geomagnetic field at aurora effect lamang ang magiging epekto nito madalas. At visit lamang din sa aking webpage para sa makita ang mga lagi ng panahon natin mula sa aking weather station sa Caloocan and siyempre sa mga ibang data feeds mula sa may iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at huwag po kalimutan kung mag-share po kayo ng mga screenshots mula sa aking webpage, makiusap naman mga folks, ay i-credit naman po natin dahil itong aking webpage, ginawa ko to ng mag-isa po at ginugol ko po ito ng buong oras ko at ilang taon po para mabuo ko po ng functional ng aking webpage. Siyempre, unfair naman po kung nag-share po tayo na hindi natin nilalagay yung kinikredit sa pinagkunan ninyo ng inyong mga larawan. Siyempre, ganun din naman ako dahil lahat naman yan, nakakredit po yan. Kitang-kita nyo naman, nakalagay pa dito sa left side na aking webpage. Yung ang laki-laki logo ni Pag-asa at ni P-Box. Malino naman po yan na naka-credits po ang mga data feed na pumapasok sa aking webpage sa mga iba't ibang mga weather agencies. Maging sa USGS, at iba't ibang mga ahensya. Nakalagay naman po yan kung gusto nyo makita dyan sa Abouts and Credits para sa lahat ng detalye mula sa mga data na nakokolekta ng aking webpage. Except na lamang sa mga data mula sa aking weather station. So yun lamang po ating pakiusap mga folks ha. At syempre, huwag natin kakalimutan lamang na mag-like and subscribe. Paki-click na lamang po ng ating mga bell dyan sa YouTube channel para sa subscribing at para masubaybayan ating mga report at kung hindi man natin na-report yung mga ibang bahagi ng ng ating mga weather systems natin sa bansa, makikita naman sa aking webpage kapag inyo itong bibisitahin. Maraming salamat mga folks at happy weekend po sa ating lahat.